Tiklo sa Quezon City ang lalaking nanghalay umano ng menor de edad niyang pinsan. 3 taong nagtago ang suspect ng mabuntis ang biktima. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtuto. Para makumpirma kung naroon nga sa target location, nakipagtransaksyon ng isang undercover na pulis at nagkunwaring bibili ng panabong na manok mula sa suspect. Mic 2 proceeding yung tango natin dyan. May dalang orange na box, yung lagayan ng manok. Nakaitim na t-shirt, may bonnet na suot. Paki-confirm kung positive yung identity Nang makumpirmang naroon ang suspect, pagdating sa dulo ng eskinita, nadakip na ang suspect na isa palang barangay tanod. Nakakarap siya sa kasong rape na nangyari sa Leyte noong 2022 at nagtago sa Payatas, Quezon City. Ang cover story niya kasi, siya ay isang mananabong at marunong mag-alaga ng manok at siya ay into buy and sell ng mga manok. Nakapagtago siya ng mga 3 taon. Ayon sa pulisya, pinsan ng suspect ang biktima na isa sa katuparan nila ang krimen kapag iniiwan ng lola at pinapaalagaan ang bata sa suspect. Bantay sa lakay pala at ito'y minor de edad at ito'y sa kasamang palad nabuntis pa at present merong 2 taong anak. Sinabihan namin na nahuli na yung ng rape sa kanya, tuwang-tuwa at umiiyak dun sa panayam natin. Hindi po totoo yung yung ginagahasa ko po siya, pero nagkamahalan kami dalawa. Kasi nagkaroon kayo ng relasyon? Na-inlove yung bata sa inyo? Na-inlove po. Alam niyo bang hindi pa rin ito pinahintulutan ng batas? Yung magkaroon kayo ng karelasyon ng bata? Alam ko naman po. Sana po, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. May-atras niyo po ang kaso. Nagbabala ang pulisya lalo't dumarami nila ang ganitong mga reklamo. Sa datos kasi ng WCPD natin, majority ng ating mga rapes na nangyayari are known to the victims. At kalimitan, incestuous rape to. Ibig sabihin, related by blood. So, mahirap na ipagkatiwala natin yung ating mga anak na babae. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras.